Ito naman, yung mga galing dito from the Temple Drive. Sila naman ay mga from the sector ng mga general, mga sundalo, na yung mga retired na mga generals, hindi po mga active. Kasi yung mga active, of course, sila ay nagbabantay, hindi sila nakikisali sa mga kilos protesta na yan. Pero yung ibang mga retired generals ay nakikiisa para iparating din yung kanilang pagsigaw laban sa korupsyon. At muli po, ikulong lahat ng mga kurakot, ibulgar ang mga kurakot. Yan po ang kanilang sigaw nila, isaole ang ninakaw sa bayan. At meron din from Marawi contingent. Ayan po, nandito from the contingent naman from Temple Drive. Nandito si Senator Bam Aquino. Senator, okay lang po, kahit aandar po tayo, pero para hindi po maantala yung iba. Pero itanong ko lang din po kayo, ano po ang difference ng rally natin this time from the September 21, no? This is already part 2, pero ano ang nais nating maabot, ang objective natin this time? Maalaga yung taong bayan lumalabas, nagbibigay ng pressure sa gobyerno na ituloy nila yung mga kaso na wala dapat na pinoprotektahan. Lahat ng mga nasangkot, kailangan makulong, kailangan mabalik yung pera, kailangan mabago yung sistema. So noong September 21, part 1 yon, may part 2 ito, at kung wala pa rin mangyayari, magkaka-part 3 pa ito. No? At mahalaga na nakafocus yung taong bayan sa mga kasong ito para makita natin yung totoong pagbabago. And maganda itong lalabas yung mga tao, maaga pa lang, magbimisa kami. And I think later this afternoon, mas marami pa yung tao. And kung makita mo, every other week may mga rally tayo nakikita, naghahanap ng accountability sa ating bansa. At yung hinahanap ng tao, yung pera ng bayan, mapunta sa tama. Maganda rin yung mga rally kasabay ng panahon ng budget season. Para mabantayan talaga yung budget, makita talaga na yung perang nilalaan, hindi napupunta kung saan-saan, napupunta sa mahalagang bagay, gaya ng edukasyon at kalusugan. Senator, paano natin ma-ensure na maisa sa ole sa taong bayan agad yung mga ninakaw na pera o yung buwis dahil talagang merong usapin o debate pagdating sa restitution na hindi raw naayon sa batas? No, mahalagang makuha yung pera. Klaro yan sa taong bayan na hindi sapat yung may makulong, yun pala nga, wala pa di ba? So may makulong, mabalik yung pera, mabago yung sistema. Sa pagkakaalam ko, yung Philippine Competition Commission, naghahain na rin ng mga cases para mamultahan yung mga contractor, makolekt ulit yung pera. I know that the ICC is pursuing that. So mahalagang parte yon. At yung tatlong bagay na yan, huwag nating kakalimutan. Yan talaga yung hinahanap ng tao. Makulong yung sangkot, mabalik yung pera, baguhin yung sistema. Itong tatlong to, kailangan bantayan natin. Marami po ang duda na meron pa talagang mapapanagot na big fish. Ano po ang masasabi ninyo rito? Yan ang hinahanap ng tao, na hindi lang yung mga, kumbaga mga low-level employees yung mahuli. Kailangan talaga hanggang sa pinakamataas na kailangang nakasangkot dito, dapat mahuli sila. And I think yung taong bayan, yun yung hinahanap. And I think government, gumagalaw naman, mahalaga tong pressure na ito para talagang mas mapagalaw pa, no, yung gobyerno. So far, sa mga hearing naman namin, may mga pangako naman yung mga agency heads at yung mga kasama sa investigasyon na minamadali nila yung mga kaso. Kumusta po yung tracking natin? Kasi isa sa mga tinuturong big fish ay si dating Congressman Zaldico. Kumusta ang tracking natin sa kanya? Bagamat na-cancela na yung kanyang passport, nakita na ba natin exactly where he is? Ako hindi ko alam, pero mahalagang umuwi siya at under oath, ibigay na yung kanyang testimonya. Otherwise, lahat ng sinabi niya will not be considered? Well, pwede nang simulang imbestigahan yung mga yan. But if you look at the Blue Ribbon hearing sa Senado, talagang lahat ng humaharap dyan, nag-under oath sila. So ibig sabihin, kung magsisinungaling sila, pwede sila ma-perjury, pwede sila ma-contempt. So mahalaga na makauwi siya, maimbestigahan. But even before he comes back to the Philippines, dapat iniimbestigahan na rin yung mga binabanggit niya. Ang sinasabi po ng Ombudsman, lahat ng binanggit ni Zaldico, bagamat hindi siya under oath, will be considered as clue or lead. And binanggit din doon si Pangulong Bongbong Marcos. Will he be considered in the investigations as well? Well, again, yung pag-iimbestiga, walang kulay yan eh. Hindi tinitingnan kung anong kulay ka, kung anong partido ka, kung anong posisyon mo. Kung may investigasyon totoo dapat.
So, ngayong araw, buong maghapon ba namin kayo maaasama nandito? Grupo namin, this is the Kaya Natin group, tsaka yung katipunan na nagkakaisang Pilipino. We're here to join the mass. And then later on, siguro baka maghiwa-hiwalay na rin. But primarily, nandito kami para sumama sa misa. You mentioned something about the possibility of Trillion Peso March Part 3. Ano ang dapat na mangyari para mangyari ulit? I mean, ano yung hindi natin maaabot today na magiging hudyat na magkakaroon ng Part 3? Hinahanap ng taong bayan yung aksyon. At mahalaga na yan ang maibigay ngayon ng gobyerno, na may aksyon dito sa mga kasong ito. Hindi lang investigasyon, meron talagang makukulong, may babalik na pera, at may mga panukala na mapapasa na nagpapakita na binabago yung sistema. So ang lahat ng ito, hinahanap to ng taong bayan, at ngayon yung panahon na kailangan itong maibigay sa taong bayan. Senator Bam Aquino, maraming salamat po sa inyo at mag-iingat po kayo. Thank you po, thank you. Samantala mga kapuso, ayan, nakita na natin kani-kanina lamang ay marami na rin pong mga religious sector na pumunta na rin po rito. At habulin lamang po natin kasi nakita ko rin po doon na pumunta na or baka magsisimula na kasi yung interfaith rally or I mean the interfaith program. Nakita ko rin po kasi si Cardinal Ambo David, sina Father Robert Reyes, ito pong grupo ng mga nakaputing ito, mga seminarista, mga pare, ay susubukan po nating makita sila. Ayan, ito po si Cardinal Ambo David. Si Cardinal Ambo to. Cardinal! Hello, Cardinal. Maurice Umali po sa GMA. Magmimisa muna. Opo, magmimisa raw. Yeah. Pero very quickly, the importance of the religious sector in this particular Trillion Peso March. Well, hindi lang ito dito sa EDSA nangyayari, kundi sa buong kapuluan. At sumabay din ang lahat ng mga diocese, lahat ng parokya sa buong Pilipinas. Alright, babalikan natin ang ulat ni Maurice Umali. Diyan po siya sa People Power Monument kung saan nakita na nga natin na nagtitipon-tipon na ang mga grupo mula sa iba't ibang sektor at meron na rin tayong mga nakitang kinatawan ng pamahalaan. Nandun si Senator Bam, ibang legislators like Representative Chel Diokno, Representative Percy Sandanya, and of course, si Cardinal David. Naputol yung signal natin doon sa punto na tinatanong na ni Maurice, ano ang kahalagahan ng partisipasyon ng religious sector dito sa protestang ito. At nabanggit nga na sinasabi ni Cardinal David, hindi lang naman dito to, kundi sa buong Pilipinas. Dahil mahalaga ang boses ng simbahan sa usaping ito. Dahil hindi lang ito usapin ng katiwalian, usapin din ito ng moralidad. At ang pangangailangan ng mga Pilipino ngayon ay talagang makita nilang may managot dito sa mga kasalanan sa bayan na ginawa ng mga kurakot. Samantala mga kapuso, lipat tayo. Nagka-tensyon sa pagitan ng ilang ralista at Tactical Motorcycle Riding Unit ng Manila Police District. Binawalan daw kasi ng mga pulis ang grupo na magdala ng kanilang gamit patungong luneta. Ang report mula kay June Veneracion. June, ano ba nangyari doon kanina? Ivan, kanina nagkaroon ng tensyon dahil hindi pinayagan ng mga pulis Maynila yung ilang mga ralista na makapagbaba ng kanilang gamit. Pero sa mga oras na ito, Ivan, may konting sitwasyon dito. Tingnan nyo naman, yung barikada ng mga pulis, talagang dinaanan lang nitong grupo ng mga ralista para magsama-sama na sila dito sa may tinatawag na Kilometer 0. Ang sinasabi pa naman ng PNP kanina ay binibigyan nila ng 15 minutes yung mga ralista na bakantihin na itong area na ito dahil walang permit mula sa park management. Pero ito, parami na lang parami yung mga nandito. At sa nakikita namin, talagang outnumbered yung mga pulis. Ang maging yayari ngayon at titingnan natin kung anong klaseng handling ang gagawin ng Philippine National Police dito. Pagkuman sinasabi nila, diplomasya yung kanilang gagamitin. Narinig natin sa mga leader dito ng mga ralista na ookupahan nila itong Ross Boulevard para nga doon sa sinasabi nilang baha sa Luneta 2.0. Ayaw nila pumunta ng Liwasang Bonifacio dahil sabi nila hindi naman daw nila inanunsyong magkakaroon ng baha sa Liwasang Bonifacio kundi baha
sa Luneta 2.0. Ang mga pulis dito tinatayang nasa 1,000 pero nagdadagdag pa sila ng tropa para matiyak yung kaayusan dito. Papayagan naman daw nila, ang sabi ng station commander kanina ng Manila Police District Station 5 na si Lieutenant Colonel Alfonso Saligumba III, ay papayagan nila kapag ganito na rin talaga ang sitwasyon, ang pinapakiusap lang nila sana maging tahimik yung kilos protesta. So mukhang hindi na natin talaga aasahan na lilipat pa ang mga ito, Ivan. Mukhang dito na talaga itong rally. At ang sinasabi ng kanilang mga leader, kung kinakailangan, aabutin sila ng maghapon dito para nga doon sa kanilang panawagan na panagutin lahat, mula taas hanggang baba. Ang sinasabi nila, kasama na dyan si Pangulong Bongbong Marcos, kasama na dyan si Vice President Sara Duterte, at lahat pa ng mga sinasabing sangkot dun sa mga manumalyang flood control project. Ivan. June, habang nag-uusap tayo ngayon, meron na bang crowd estimate ang pulisya kung ilan na yung nandyan? Sorry Ivan, medyo malakas lang yung ingay dito. Hindi ko masyadong... nakikita natin kasi June. Pakiulit lang kung maaari. Nakikita natin makapal na yung tao pero wala tayong top shot eh. Meron na ba tayong crowd estimate mula sa pulisya sa mga oras na ito? Sa mga oras na ito, wala pa tayong crowd estimate, Ivan. Basta ang masasabi ko lang ay talagang dihamak na napakarami na nung mga rallyista kanina. Ngayong mga sandaling ito, kung ikukumpara dun sa bilang nila kaninang umaga na iilan-ilan lang at nakasentro dun sa may tapat ng Luneta. So mukhang dito na talaga yung magiging sentro nitong mga kilos sa protesta ngayong araw na ito dito sa parte ng Maynila, Ivan. So June, yung nakwento mo kanina na nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga rallyista at mga pulis, naresolba naman yun na wala naman nagkasakitan, nagkatulakan man lang, wala naman ganon, sagutan lang? Wala naman na Ivan, kaya naikuha ng ating kasamang si EJ Gomez kaninang umaga, Ivan. Naresolba naman yung sitwasyon ng maayos, nakapag-usap sila ng matiwasay. At yan din naman talaga sinasabi ng mga opisyal ng PNP dito na dadaanin nila sa diplomasya yung pakikipag-usap sa mga rallyista. Ito, sa kabilang side pa nitong Roas Boulevard, Ivan, may mga nagdadatingan pang mga rallyista dito. Ang sinasabi naman ng Philippine National Police sa pamamagitan ni Acting PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., Ivan, bagamat ginagalang nila yung karapatan ng mamamayan na magsagawa ng mga kilos protesta, talagang binabantayan din nila na baka may magsamantala. Alam naman natin yung nangyari noong September 21 kung saan matinding kaguluhan ng yun nangyari sa maliliit na bahagi nitong Maynila. At yun ang gusto nilang iwasan, kaya naman nasa 16,000 na mga pulis yung nakadeploy para sa araw na ito. Naka-full alert na rin yung buong PNP para matiyak na nakahanda yung kanilang mga personnel and resources kung anumang pangangailangan ang mangyari ngayong araw na ito. At sinuspindi na rin yung permit to carry firearms, Ivan, mula pa nung magtatagal yan hanggang bukas, December 1, bahagi pa rin ng mga security setup para sa rally ngayong araw na ito